Senator Risa Hontiveros, mga kababayan ko, no? Siya po ay hinihiling na mapabilis na at ma-extradite na si Pacquiao o si Pastor Kibuloy, the original and number one tirador ng mga menor de edad. At syempre, human at sex trafficker, si Kibuloy. At bilang si Risa Hontiveros nga po ang namuno at bilang chairman ng komite ng human, basta nakalimutan ko, yun. So ito mga kaiksena, the Department of Justice must act with dispatch to clear the road toward extradition. Panahon na para papanatagin ang buhay ng mga biktima. 'Di ba? So, pakinggan po natin mga ka-eksena ang eksenang ito. Sen, ano po ang reaction niyo sa request ng US na extradition for Apollo Kibuloy? It's about time. Halos isang taon na nating nababalitaan na baka nga mag-request ang US State Department sa gobyerno natin na i-extradite si Apollo Kibuloy sa kanila. Dahil hindi lang dito sa Pilipinas siya nang biktima ng mga babae at mga girls. Narinig natin sa Senate Committee on Women hearings, mismo sa mga victim survivors, na pati sa US na biktima niya sila. Grabe, no? Binengbang na ni Kibuloy sa US hanggang dito sa Pilipinas na bengbang pa din. Single ako, kaya pinag-aagawan nila ako. At kapag ako ay hihindi, ipapahiya nila ako. Praise the Father. So, I am just glad na hindi lang dito sa Pilipinas, dalawang jurisdictions, pati sa US. I am the way. I am the way. Hawak mo ang kaluluwa nyo. Pag di kayo sumunod sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Gustong singilin ang accountability niya on behalf of yung mga victim survivors. Ano po kaya yung mensahe niyo sa DOJ tungkol sa extradition request? Sana po ay ituloy na nila yung proseso, lalo na't in-endorse na ng Department of Foreign Affairs sa kanila, sa DOJ, itong extradition treaty. Dapat wala na talagang matirang kahit katiting na impluensya si Kibuloy dito sa ating bansa. Yung patuloy na presensya niya dito sa Pilipinas ay nagpapalakas pa ng loob sa mga natitira niyang mga followers na harasin yung mismong mga victim survivors na naglakas loob na nga na sumaksi sa victimization nila sa kanya. Dapat mapigil na yan. Maliwanag mga kababayan ko. Totoo naman, and I will agree on that. Kasi, para makapag-focus na tayo, di ba, Ultra Tito PH kay Sara. Itapon na natin si Kibuloy doon. At syempre, para malusaw na ito mga kulto ng mga impacto ni Kibuloy. Di ba? Stop! Sinabi ko. Lumindol. Sabi ko, stop. Tumigil. Amen, sabi nung katabi ni Kibuloy na babae. Sinabi ko, stop, tumigil. I am the way. Di ba? Ano pa? Ano pa sabi ni Kibuloy? Tatay ninyo si Lucifer. Tatay ninyo siya. Kaya, pumunta kayo dito, sumuko, sumurrender. Ha? Yeah. Di ba, Iris de Desma? Sana may extradite na kasi dito may death penalty. Candidate yan pag na-convict yan dito. Di ba? So, ano tawag dito? Tama naman po talaga na mas maganda ganun para makapag-focus tayo dyan sa impeachment na ni Sara. Itapo na yan si Kibuloy. Una, itapo na yan. Pangalawa, sigurado malulusaw ang kulto ni Kibuloy. At syempre, pag nalusaw na yung kulto ni Kibuloy, malulusaw na rin ang programa at ang mainstream o media
ng mga Duterte na SMNI na fake news. 'Di ba? Oh. But wait, there's more. Ano yun, Direk? Ito, papakita ko sa inyo, ha? Asan na ba yun? So, ito pa po, interview din. Ayan. Ay, may kulang. Alisin ko, wait lang. Dito yan, dito. Yan. O, alisin ko lang, ha? So, karugtong to, mga kaiksena, interview ni Risa Hontiveros sa DZRH. Yan. Saan ba sabi dito? Yan. O, game. Pasok! Ayan, dito tayo sa extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, abay, kayo po ay, dahil kayo ang nagsulong yan, siyempre natutuwa po kayo. At so ano ang magiging issue, ano ang dapat gawin? Senator Risa, dapat bang ipa-extradite si Pastor Kibuloy sa Amerika o litisin muna dito sa Pilipinas? At tingin ko po, either sa dalawa ay dapat gawin. Dahil dito sa ating bansa at dun sa Estados Unidos, lumabas po sa investigasyon ng aming Senate Committee on Women na yun po yung aking isinagawa. Hindi naman po itong extradition request dahil US State Department yun. Pero sa aming pong investigasyon, lumabas po talaga marami-rami yung mga victim survivors nila na naglakas loob sabihin ang kanilang mapait na kwento, mapait na sinorvivan. And naalala ko, Lakay Deo at Miss Elaine, nung isa sa mga unang-unang investigasyon o hearing pa lamang namin kay Apollo Kibuloy, naitanong po namin yan sa DOJ noon. Paano pag ganung senaryo ang lumabas? Mauuna ba yung proseso dito sa atin o yung proseso dun sa ibang mga bansa? Opo. Ang sinabi po nila, kahit noon, either po, pwede pong magdesisyon ang gobyerno na tapusin muna ang proseso dito or unahin yung proseso sa isang bansa. Pero with the understanding na ibabalik rin dito at tatapusin ang proseso dito. So, nung lumabas nga po, after almost a year na ibinabalita na po yun. Nung lumabas yung balita kahapon, hinihiling na ng US State Department na i-extradite si Apollo Kibuloy sa kanila. Ayun, nasundan na po ng balita na inendorso naman ng DFA sa DOJ yung request na yun. So, umuusad po yung proseso. At sa huli, tingin ko ay saan man siya ng biktima ng mga babae at menor de edad ay dapat pong managot. So, for you po, Senator Risa, ma'am, dapat po bang madaliin na itong pagpapa-extradition o extradite kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi nga po pagmamadali kung sakali, Miss Elaine, dahil maraming taon na ang pinagdusahan ng mga naging saksi namin dun sa hearings at maraming taon nilang hinintay na lumabas yung buong katotohanan at magkaroon sila ng hustisya. So kung ano po yung pace na makikita natin sa isang extradition process, palagay ko yun yung nasasaksihan natin ngayon. And sabi ko nga, panahon na, no? Dahil halos isang taon na natin nababalitaan yung ganyang posibilidad at yun na nga, panahon na magkaroon ng hustisya ang mga victim survivors at managot sila sa kanilang ginawa. Alam nyo kung bakit gusto ko rin talaga? Kasi dito, mga kaiksena, pag sa Pilipinas, isa pa sa nagiging balakid din at pautot, no, ha? Mandaming drama ni Kibuloy. 'Di ba? Pwede makapag-inarte yan dito na kesyo may karamdaman, kesyo ganito, na magpapa-hospital, 'di ba? Napasin nyo ba ng mga may pag-ganon-ganon? Lahat naman ng mga nasa sitwasyon ng makukulong na, laging biglang nagkakasakit, biglang may karamdaman. Tingnan mo si Marcoleta, 'di ba? Sa mga babae at menor de edad na iyon. Senator Risa, alin po ang mas maraming complaint at yung mga nandito sa Pilipinas o yung pong nasa Amerika na doon nagsampa ng reklamo?
Kailangan kong bilangin ulit, Lakay. Opo. Kung marami-rami dito and hindi ko pa nababasa yung extradition request kung nakasite po doon kung ilan lahat ng mga victim survivors sa US naman ang nire-representa nila, no, ng US State Department. Pero ibig sabihin, grabe, hindi lang natapos dito sa ating bansa yung ganyang klaseng mga krimen na inimbestiga namin sa aming komite, pero may dumulog din no sa gobyerno dun sa Estados Unidos na naging ganoon din yung kanilang mga karanasan doon. Alin po ma'am yung mas naunang nagreklamo, yung mga victims sa Amerika o yung mga victims dito sa Pilipinas? Kailangan ko ring i-check kung nauna ba dito sa atin dahil ilang taon na ang nakalilipas na nagsimulang magreklamo sa opisina ko yung mga victim survivors dito. Pero hindi ko pa matiyak kung mas maaga bang nagreklamo doon sa Estados Unidos dahil maalala po natin simultaneous naman yung pag-operate ni Apollo Kibuloy, no, ng kanyang organisasyon sa buong mundo. Senator ma'am, kung halimbawa may extradite sa Amerika si Pastor Kibuloy at halimbawa nahatulan siya doon, paano po yun? Paano may babalik sa Pilipinas kung halimbawa makulong siya doon ng life imprisonment o kaya 20 years? After 20 years ba saka natin ibabalik dito sa Pilipinas para litisin ulit o parusahan kung ano man ang maging verdict dito? Siguro yun po yung hint ng DOJ nung yung ngang maagang hearing namin noon kay Apollo Kibuloy na pag-uusapan ng dalawang gobyerno ayon sa terms ng extradition treaty na meron tayo na namamagitan sa pagitan natin at ng Estados Unidos. At kumusta po yung mga victims ma'am? Ayan yung mga dumulog po sa inyo. Ayan kumusta po ang estado nila? Well, sila po ay talagang patuloy na binubuo ulit yung kanilang mga buhay, whether yun po ay pagpapatuloy at pagtatapos ng kanilang pag-aaral o yung pagtatrabaho muli at pagbubuo muli ng kanilang family life pagkatapos nitong harrowing, no, na mga karanasan. And I'm sure ito pong balita na may extradition request ang US State Department sa ating gobyerno ay isa na namang vindication po sa kanila na whether pinagdusahan nila ang kanilang pagiging victim survivor dito sa Pilipinas o dyan sa Estados Unidos, na umaandar po ang proseso ng hustisya para sa kanila. So, malinaw na malinaw mga kaiksena na mas maganda talaga na ma-extradite na si Pacquiao at wag nang manatili dito sa Pilipinas para matigil ang impluwensya niya hindi lang sa kulto niya, kung hindi, matigil din ang impluwensya niya gamit ang estasyon niya para manloko, manlinlang at gumawa ng mga senaryo. Kasi kung titignan nyo mga kaiksena, yung mga vloggers na mga fake news na banatae, gamit na gamit nila yung programa o yung tawag dito, social media account ng SMNI, 'di ba? So, nakakapagpakalat pa sila. Although kahit sabihin mo ng kaya din naman gawin ng ibang vloggers na sa vlog na lang nila, pero iba pa rin kasi ang impact pag nakikita ng mga kababayan nating hindi alam ang katotohanan at madaling mauto. Kasi pag nakita na nasa TV yan o na nakita sa screen, tapos makikita nila na magandang setup na talagang akala mo pang mga news outlet na style, ganyan. Kaya pag nagsalita yung mga tao, din isipin nila kahit fake news yung sinasabi, totoo. Para dun to sa mga kababayan nating madaling mauto. Ako gusto ko talaga mawala na yung SMNI na yan eh. Sa totoo lang. Yan talaga ang taguan, ang takbuhan ng mga kampo ni Duterte, kaalyado, para sila ay ipagtanggol at baluktutin ang katotohanan. Kaya bilang chairman ng komite ni Senator Risa Hontiveros nga, good job at syempre maganda po na ma-extradite talaga si Pacquiao. No? Maliwanag tayo dyan ha. Binibigyan ko lang kayo ng update kasi yung iba baka mamaya, bakit kailangan na extradite? Bakit may ganun pa?
may kaso nga rin po sa Amerika. Una pa nga nagkakaso sa Amerika si Kibuloy kaysa sa Pilipinas. Paano namang hindi natin nalaman yung mga ginawang katarantaduhan ni Pacquiao sa Pilipinas? Sino ba ang presidente noon? 'Di ba si Digong? Oh. Napagtanggol at napagtatakpan ni Digong yung kaibigan niyang manyakol na si Kibuloy dahil siya yung presidente. Oh. Tingnan niyo, na natanggal si Digong, 'di ba? Matik. Humina ang puwersa ni Kibuloy. Kasi wala na nang poprotekta sa kanya. Wala nang mainstream media outlet kagaya ng SMNI na todo palusot at pamimake news laban sa gobyerno, laban sa kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Oh. Halika na, punta natin yung sunod natin topic, mga ka-eksena. Let's go sa go. Paki-type na lang ang action at let's go. Ay, wala pa pala.